Facebook may freedom na ulit, tatanggalin na ang mga fact checkers. Kung pinakinggan niyo po yung aking topic, tungkol po diyan yung topic ko kasi ibabalik na po ay tatanggalin na ni Mark Zuckerberg, hindi lang po Facebook sa Pilipinas ang tatanggalan niya ng fact checkers. Lahat po, Facebook po sa buong mundo. So kung may fact checker sa Pilipinas, per bansa yata ang fact checker, tatanggalin na po yung mga fact checker. O ngayon, kaya ko po sinabi na magkakaroon na uli ng freedom dahil sa mga fact checker, sila mismo yung nagpapasya kung ano yung dapat ma-post sa Facebook. Pag kayo po, karamihan, pag kayo po ay hindi kursunada ng fact checker yung pinost ninyo, tinatanggal. Or kayo po, marami pong nabiktima na rito, sinususpend yung account ninyo dahil hindi raw sumusunod sa mga regulasyon ng Facebook. Okay. Yung regulasyon na yun, fact checker lang yung nagsabi na hindi ka sumusunod. Naintindihan nyo? Ano pa? Okay. Malinaw na yun. Yung sa tanong na rally ng INC, bakit dadalo mga DDS? Opo, kasi sinasabi ng mga BBM supporter, bawal daw dumalo yung mga DDS doon. dahil dahil ito daw mga DDS ay may sariling agenda. Ang kaya kami atin doon, una, imbitado kami. Ikalawa, ang panawagan nila, anti-impeachment sila eh. Ngayon, kung sinabi ng iglesia na ito ay para sa amin lamang, hindi po kami maglalakas loob na umating dyan. Marami pong pagkilos na yung iglesia na para sa kanila lang. Pag meron silang mga anibersaryo, sino pong mga hindi iglesyang atin dun? Di para kang gate crush ka? May anniversary sila, atin ka? Hindi naman po anniversary ito eh. Okay. Floren Carlo Suba, Boss Buds, pinagbawal din dito sa US yung pagdadasal bago ang start ng klase sa mga school. Nakaka-open daw sa mga walang relihiyon. Yun na nga. Pero hindi naman tayo dumating sa grupong ganun. Good news yan, Sir Buds. Yan. Bakit yung mga bangag vloggers dumadalo sa rally nang hindi naman sila sa kanila? Di tanong nyo sa kanila. Ang linaw-linaw eh. Ang binabatikos doon yung amo nila tapos dadalo sila. Alam niyo kung bakit? Patay gutom sa views yung mga yan. Mga nuisance talaga, mga bangag, panggulo talaga mga yan. Morning Lakay, mabuti yan. Wala namang ginawang mabuti yung Rappler, di ba? Sir Buds, pati ba sa Mindanao may rally din? Malamang, pag may iglesia ni Cristo, alam ko may nationwide to eh. Epal kasi mga bangag, patay gutom sa ni Marcos, dugyot sila. Nainggit sila sa views namin eh. Sabi nila, eto po paliwanag ko dyan eh. Sabi nila, konti lang daw umaaten sa rally. Wala pong magugulong wala pa po, buhat po na nagkaroon ng mga rally, yung mga Duterte supporter. Wala pa pong naging magulong rally. Mas hindi naman nagpaliwanag si Erich. Nagdrama lang tapos umiyak sa mga vlogger pero hindi siya sumagot ng diretso. Yun nga po eh. Patuloy po siya sa kanyang panlilin lang. Ang tansya ko dyan, nililin lang niya pa rin yung mga Pilipino ngayon. 500,000 members ng INC po dadalo sa Davao City. Boss Bats, hindi naman nagpaliwanag yan. Huwag sipahin ang laruan. Nationwide ang peace rally ng INC. Inaharangan daw ang rally, nagkalat na ang checkpoints. Pakitanong sa mga loyalista kung natutuwa sila sa sobrang mahal na kamatis. Hindi yata sila apektado, baka may murang bilihin para sa kanila eh. Kung ako yung Quadcom, ipatawag nila si Zuckerberg, tanungin nila ng yeah or no lang ang sagot. Six Sense, ginurgur mo kagad pag lalaroan pa sana natin. Ano ba sinabi niyan? Pwede po mag-comment dito basta wag babastusin.
may-ari ng channel. Paliwanag ni E.T. lalo nang binabaon sarili niya. Gaano ka balasubas na tao. Sir Badong, always present ako sa vlog mo, morning, hapon at gabi. Nanay Emma. Ayan. Nanay Emma, kumusta naman mga tuhod natin? Huwag muna mag-announce ng balik Quirino kasi ang sabi po ng INC kahapon ay di sila pinayagan sa Quirino dahil may naunang nag-book sa Quirino. Yan. Basta kami po, naghihintay po kami ng final. Magkatabi lang naman yan, yung Quirino at yung Liwasang Bonifacio. Mga wala pa isang kilometre ko yan. 10 anak sa 4 na babae, nagpapakita na hindi dapat pagkatiwalaan si Eric Sylvester. Boss Bads, fully book na mga hotel sa Davao City. Tignan nyo nga naman. Eric Schwarzenegger, Tulfo. Pagadian City, Davao. Yan. Zamboanga City, Butuan City. Kaya mag-peace rally ang INC kasi nga unti-unti anti-impeachment sila. Kung walang nagsampa ng impeachment, di wala sanang peace rally. Ganun lang kasimple. Sabina Elon Musk, Wadkongs, aka Trump's presidential advisor. Mahirap daw si Tulfo. Hindi, may papel talaga si hindi lang siya si Elon Musk po, binigyan po ng ng cabinet official po si Elon Musk. Binigyan po siya ng tungkulin sa Trump government. Hindi lang po siya simpleng advisor. Mahirap daw si Tulfo paano sa nag-TNT sa Amerika kung mahirap siya. Paawa, iyakin naman, ayaw magpaliwanag na maayos, lalo lang nadidin. At saka yung mahirap po sa kanya, yung umatake siya ng personal. Inatake niya ng personal si Maharlika. Ano mo, pakialam mo kung apa man na pangasawa? Ano po ang problema mo kung apa man na pangasawa ni Maharlika? Ayan, Department of Government Efficiency, si Mas at Bibek. Di ba? Kaya hindi po siya simpleng yung title lang na advisor. Talagang meron silang departamento. Regular siya na punta na lang kayo sa Baguio, mura lang kamatis, pinamimigay. Dito sa Amerika, madami na nababanas dyan sa mga woke culture. Nakakabanas naman tayo. Yung mga pag nagkamali ka ng mukhang lalaki, tapos tatawagin mong he, o kaya tatawagin mong sir. Tapos madedemanda. Ano klaseng batas yan? Anong tawag nila doon na misgender? Utot nyo. May bigote ka tapos ayaw mong tawagin lalaki, di ahitin mo yung bigote mo. Ayaw mo mapagkamala lalaki, may bigote ka. Boss Bats, baka mabawasan yung boto ni Erwin Tulfo, sumikat kasi si Eric Sylvester. Baka yun ang hanapin ng botante sa balota. Correct. O kung gusto nyo pong iboto yan, si Eric Sylvester po ang hanapin. Paano siya nakakuha ng US passport? Yun nga ang binibintang sa kanya. Na meke siya. Ayaw niya sagutin. Paano siya nag-TNT kung naging American citizen si Erwin Tulfo? Iba nga po yung sinasagot niya, di ba? Ang question sa kanya, naging American citizens ka using fraudulent, illegal means, fraudulent papers. Sir Bans, paano? Ayan. Si Raymart lang katapat ng mga Tulfo, ginulpi yung kapatid, di man lang sila nakaganti. Si Raymart kasi totoong action star eh. Kaya na may personal na lang si Erwin kasi di niya masagot yung identity theft. Maraming problema ngayon si Erwin Tulfo, hindi na siya magiging senatong. Good morning, Boss Bats. Ibang klase si Erwin, Erich Gonzalez at Sylvester Stallone ang ginamit. Artistahin ng gating. Bagote. Korak. Ayaw magtanggal ng bagote tapos pag tinawag na sir, misgender.
Si Rambo kilala ko Stallone, hindi si Talabong. Rambo Talabong. Naalala ko na naman yung Rambo Talabong. Eric Stallone ang iboto nyo. Pag wala hindi nyo nakita, huwag nyo iboto. Huwag kayong bumoto ng mga Tulfo. Watching from Singapore, Andrea Gueco. Sabi ni Atwan ko, gata nga pala ko yung mga DDS. Di nyo pa ba nalaman kung anong pinaliwanag ng Department of Agriculture kung bakit nagmahal ang kamatis? Mga bobo talaga kayong mga DDS. Ako dito sa, okay na yan. Kaya nagmahal ang kamatis dahil kay Marcos. Tanga kami, di ba? Like Dan, boss ba? SJ, assalamualaikum sis. Ano, stress na stress si Erwin Tulpok sa expose ni Maharlika. Kuya Bad, si Perfecto Yasay natanggal din US citizenship pero si Tulfo di maalis. Sa mga paliwanag na ginawa ni E.T., nagturi siya sa US tapos sinasabi niya na mahirap ang taong magkano ba round trip ticket, show money pa, gaano ba kahirap ang taong na kaya nang magturis sa US. Pwede naman po talaga yun. Namuhunan talaga siya, di ba? Pwede po yun. Kaya lang, ang di nga po, okay na yun eh. Tourist ka, TNT ka. Pero hindi yun yung kino-question eh. Ulitin natin, ang kino-question natin kay E.T., Erwin Tulfo, ay papaano nireject yung kanyang renewal ng passport dahil natuklasan na hindi siya si hindi siya si Erich Sylvester Tulfo na pinanganak sa Hawaii. Hindi niya pinapaliwanag yun. Ano nga eh, nanlilito nga hanggang ngayon, nanlilito pa rin siya eh. Tapos dadaanin sa banat sa mga vlogger. Hindi lang po, sikat lang si Jason sa tsaka si Maharlika, pero pati mga Marcos vloggers, binabanatan ka rin. Boss Buzz, imaginein mo kung misgender si ninyo. Tawagin siyang her or ma'am. Kaya nga yung woke culture talaga sa Amerika, ang daming sabit eh. Tama, kaya nagmahal ang kamatis dahil kay Hindi po, tignan nyo napakasimple Last year, ilang buwan lang po nakalipas. Nagtapon yung mga kamatis yung mga taga Nueva Vizcaya kasi kaysa ibiyahe nila, magbabayad sila ng pambiyahe. Tapos babaratin lang sila. 'Di ba? Hindi ngayon kung kayo nagtapon ng kamatis, lugi kayo nun. Magtatanim pa ba kayo ng kamatis? Hindi nila nasalo eh. 'Yun yung point ko eh. No? Parang ang pilosopo mo naman ba dong? Bakit si Bangaga may kasalanan? Hindi niya kasi nasasalo yung mga problema ng mga magsaka. Katulad niyan, itatapon na lang kamatis. Hindi ba? Gumawa ka ng paraan para bilhin mo yung mga kamatis na yun na okay ang presyo. Ikaw nang pumunta. Hindi, dito kasi problema, magsasaka lahat eh. Sana, no, how we wish na yung ang mga magsasaka magtatanim lang. Tapos, pag inanin nila, sakto, nariyan na gobyerno para bilhin. O yan yung sinabi ni Pastor Kibuloy. Nang huli namin nakausap eh. Magsaka, magtatanim lang sila, tapos bibili na ng gobyerno. Di ba? Napaka-practical ng mga solusyon nito ni Pastor eh. Natutuwa ko kasi bibihira po ako nakakaharap ng mga politiko eh. Politiko na tawag natin kay Pastor kahit ngayon lang siya tumatakbo. Kita nyo naman, si Marcoleta, nakaharap ko rin. Oh. At least kilala nila ako. Masarap iboto yung kilala ka man. Pangkape, Kuya Bas. Miss Lay. At least, kahit minsan, napanood nila ako, di ba?
Kaya sila ang aking number 1 at number 2. Tuwang-tuwa talaga ako kay Marcoleta, eh. Alam niyo yung mga ano ka rin, eh, 'di ba, yung kumbaga yung ano yun, yung kinikilig ka as fan. Fan ako ni Marcoleta, eh, noon pa sa ABS-CBN, eh. Tapos mami-meet mo tapos sasabihin pa sa'yo na nanonood ako sa'yo. Yung baklang ayaw magpatawag ng sir, eh. Sino yung baklang ayaw magpatawag ng sir? May warrant of arrest for grave slander. Mag-import na naman yan sa Vietnam kasi mahal ang kamatis. Yan, hintay nila pagkakataon para makapasok ng kamatis. Wala na po, eh. Pinatay nyo na yung mga negosyante, eh, yung mga magsasaka natin ng kamatis, eh. Ayun, wala tuloy. Pabalik-balik tayo. Sir, pang-80 yung kay Marcos. Kakatanim lang, ani. Ang problema, katatanim lang, umani agad. Kaya lang, bago madala sa palengke, bulok na. Yung pala problema dun. Katatanim pa lang, umani agad. Pag binahe mo, bulok na. Ay, ang bilis din. No to admin lineup for senators and no to the tulfos. Lalong-lalo na po yung mga tulfos. Tama na isang tulpo. Si BBMD nagsusulong ng patakaran para sa kagaganta ng pagsaka. Pangkalahatan. Ang Thailand, malaki ang surplus at nag-export pa. Thai government supports farming by large. Relay signings. Mali yung sinabi mo na si BBMD nagsusulong ng patakaran sa ikagaganda ng pagsaka. Si BBMD nagsusulong ng mga patakaran, period. Walang patakaran. Wala kahit ano. Basta, mamigay na lang tayo na ayuda. Mamigay na lang po tayo ng ayuda. Okay, ang bawal lang pumunta doon, yung pro, di ba? Kung hindi kayo miyembro ng iglesia at kayo ay pro-impeachment kay BP Sara, bawal kayo doon. Ba't naman kayo atin doon? Hindi naman yung kapareho ng paniniwala. Kamart Aranas, flex ko lang po, January 13, Peace Rally of INC. All of non-members are invited. Ang tanong, saan na ba talaga? Sa Kamaynilaan? Sa Liwasang Bonifacio ba o sa Luneta? Indonesia member na ng BRICS. Goodbye Philippines. Ayuda King, Sir Buds. Panay ayuda lang, eh. Wala pong mga proyekto, period. Akala ni BBM nung nag-apply siyang presidente, ngingiti lang siya sa camera at saka magbabasa ng speeches. Sabi ni BBM, Boss Buds, patungkol sa solar, kahit umuulan, umaaraw pa rin. Tama naman. Tama naman yun, hindi naman nawawala yung araw. Sis KB, sinabi ko na tuloy kay Kalmado na maganda ka at matalino sa isa pa sexy. Bago pa sila nahinto ang pag-uusap nilang dalawa ni H. Lisa. Sabi ni BBM Boss Buds patungkol sa solar. Yan. Boss Buds, mas malala yung mga non-binary sa mga PAUK. Gusto tawag sa kanila Demde. Liwasang Bonifacio pa din po, boss. Yan. Ang panahon ni Bangag ay golden age ng pulburon at ayuda imbis na infrastructure sana. Erase tulpo sa political scene. Tama na po yun, nakaisa na sila. Wala naman po tayong kakaibang imbitado ba si Tatay Diggs at BP sa Trump inauguration? Ayon sa aking reliable source, imbitado. Kung sila ba ay pupunta, yun po ang hindi natin tiyak. Send lang ng send mga kapatid para the end ni boss yung live. JS, thanks for your concern. Love you. Wala akong pake sa kanila. Kahit na anong sabihin nila, not my business. Good AM, Ma'am Astrid. Elia, MLSO. Doomsday ang tawag. Yan. Sir Buds, totoo ba na di binigyan ng permit
Alam niyo po, wala po akong alam sa mga permit o kung saan. Kaya po iglesia po yung ating pakikinggan. Hindi ko po alam, wala po akong inside information mula po sa mga iglesia. Sir, paano na yung sinabi ni Marbil about illegal drugs? Meron ni rape na lola sa balita, pinatay. Balik na po tayo sa ganyan kasi nga hindi naman po maniniwala ba kayo na merong bloodless war on drugs? Eto na lang kung noong grabe pag nanlaban ka, dedo ka hindi pa rin natitigil yung drugs sa tingin nyo dahil ano yung logic? Nung panahon na mahigpit, talagang tinotodas ni Duterte, announcement pa lang ni Duterte, papatay, 'di ba? Talagang malupit po yung yung umuutas talaga sila ng mga drug lord at hindi natigil yung pagdodroga, ngayon pang napakaluwag. Ibig nyo sabihin, oy, ganito ang attitude ng mga drug lord. Hindi na tayo pinapatay. Wala nang higpit Merong bloodless Tumigil na kaya tayo. Mag-iba na tayo ng hanap buhay kasi delikado tayo diyan. Hindi tayo papatayin. Kayo po mag-isip, di ba? Illogical yun Ibig nyo sabihin, mas effective ngayon. Ano nangyari? Nung pinapatay tayo, Duterte na to, dedo tayo Yari tayo Yung operasyon natin, nagugulo ni Duterte, tuloy pa rin natin. Pero ngayong walang namamatay. Mag-iisip sila na, tigil na kaya natin to. Nakakatakot walang pinapatay sa atin Baka kinukulam naman tayo. Pinagtatawanan lang po kayo. Yung renovation na release ng MTR, tinanggalan din ng pondo kaya pending din, kakainis. Malaking ginhawa ang train ng Alabang to Divisoria. Hindi marunong mag-isip ang presidente ngayon. Pinatigil nila yung biyahe. Di ba? Tapos hindi naman pala nila gagawin. Ay, nako. Parang yung makakaliwayan, boss, balik operation na ulit bago bumaba si PRRD. Correct. Nung si PRRD, presidente, paubos na sila Nalalagasan yung alimbawa po yung sa crime rate. Pwede talaga yung mangyari, yung mababa pa rin ang krimen ngayon. Kasi nga, 6 na taon na walang bagong addict. Yung mga nag-addict ngayon yung simula, mga dati na yan kumbaga, balik bisyo lang Pero panahon ni Duterte, 6 na taon, wala tayong nahikayat. Ikaw ba naman, ito logic Ikaw ba naman, nung panahon ni Pinoy, hindi ka addict? Hindi ako addict kay Pinoy Kahit marami ng addict sa kapaligiran, hindi ka pa rin naging addict sa panahon ni Pinoy. Tapos panahon ni Duterte, pinapatay ka. Lahat ng gumagamit, ang dami namamatay Nakakatakot Ngayon kaya ako mag-addict, subukan ko lang kung ano mangyayari sa akin. Imposible, di ba? Kaya po talaga ang sabi natin, ang formula diyan, bawasan mo yung problema, unahin mo yung problema sa droga, kusang mawawala yung problema mo sa krimen. Kasi ang daming krimen na kaugnay ng droga 'Di ba? Rape, pagpatay kasi, putya, akala ko aswang kaya ako sinaksak Akala ko si Aramina kaya ko ni-rape Lahat yung mga ganyang krimen yan. Tapos yung krimen pa ng mang-hold up, wala ka nang maibenta Naibenta mo na lahat Kaya nakakatakot to Pang ilang taon pa lang si BBM, ang balak yata ibenta lahat ng pag-aari natin. Paano pag wala na maibenta? Tama na isang tulpo sa Senado, wag na please dagdagan. Yung isa pa, hindi, no? Kala mo siga Tinanong lang siya bakit may billboard na nakalagay,
Si Ben, isa pa yun. Tinatanong lang bakit may nakalagay daw na tulpo, ano, tulpo para sa turismo. Wow, they did not consult me. Puta, ang astig ang